Aling Rita, ngayon pa lang yata kita nakita. Buti na lang naman at lumabas ka rin dyan sa bulok mong bahay. Insultong bati sa kanya ng kapitbahay niyang si Melanie. Nang iinsulto ka ba, Melanie? Prangkang tanong ni Aling Rita. Ay, hindi naman ho, Aling Rita. Binabati lang ho kita. Dahil sa wakas, ay nakalabas din ho kayo. Anong meron? Wala naman. At isa pa, bawal bang lumabas kahit minsan lang? Melanie, hayaan mo na yung sa Aling Rita. Matanda na kasi. Gustong lumabas para ipaalam sa ating lahat na buhay pa siya. At baka nagulat na lang tayo na ang baho na niya dito sa loob ng bahay niya ay namatay na pala. Natatawang pang-aasar ni Daniel na nakatambay ngayon sa may tindahan. Teka nga, ano bang problema mo, Daniel, sa akin? At pati ka na, Melanie. Ba't napaka-big deal sa inyo yung paglabas ko? Wala naman kaming problema, Aling Rita. Nagtataka lang. Ay, bakit naman kayo nagtataka? Eh kasi ba naman, ngayon ka lang lumabas. Akala nga namin patay ka na eh. Kawawa ka naman. Ang tanda-tanda mo na. At wala pa rin talagang nag-aalaga sa'yo. Wala ka bang kamag-anak o mga anak? Meron naman. Kaso lang, wala sila rito. Busy sila sa kanilang pagtatrabaho. Ah, ganun mo ba? Oo eh. At kung mamarapatin nyo, umalis ka muna sa daraanan ko at bibili ako ng bigas. Wika ni Aling Rita at siya namang pagdaan ng maingay na sasakyan kung kaya't nagulat si Aling Rita at natumba. Ay! Anak ng kabayo! Ano yun? Gulat na saad ni Aling Rita. Ay! Nagparada yung mga kamag-anak ni Aling Mendez kasi nga nakapasabilang abogado yung anak niya. Kaya pala, ang swerte naman nila, no? Isipin mo, mababago na ang buhay nila dahil may trabaho na yung anak niya. At tiyak, ipapagawa na rin yung bahay nila. Isa na lang talaga yung maiiwang lumang bahay sa bayan natin. Parinig ni Melanie. Nagpaparinig ka ba, Melanie? Di ah. At huwag ka nga mag-react dyan, Aling Susan. Natamaan ka ba? Melanie, alam kong ako yung pinatatamaan mo. Eh di ikaw na kung ikaw. Totoo naman ah. Sa bagay, wala ka naman kasing kamag-anak. Kaya ayan, ang pangit-pangit ng bahay mo. Ikaw na lang talaga yung nag-iisang pangit. At lumang bahay sa bayan na to. Kung may bagyo talaga na dadating, patay ka talaga dahil sa bahay mo na yan. Ano ba kasing meron kung pangit ang bahay? Mahirap agad? Aba, ano pa nga ba? Alam nga namang mayaman ka. Tingnan mo yung bahay mo. Hindi mo kayang baguhin. Kasi wala kang pera. Ako na nga lang ang magbabayad sa mga binili mo. Kawawa ka naman. Matanda ka na nga, wala pang pamilya. Melanie, ipapaalala ko lang sa'yo na kung kayamanan ng pag-uusapan, ay hindi binabasihan ng bahay. Kasi anong makukuha mo kapag lahat ng pera mo, ipinundar mo sa bahay mo, di ba? Luluma lang din yan. At huwag nyo nalang problemahin ang bahay ko. Dahil ako naman ang nakatira dyan, hindi kayo. Wala kami talagang pakialam. Pero ang pangit-pangit ng bahay mo. Kung pwede lang sanang ipaalis ka na sa bahay na to, ginawa na namin. Hindi ba, Daniel? Nako, tama ka dyan, Melanie. Pero ayaw mo naman. Kaya magdusa ka sa pang-aasar ng mga tao sa bahay mo. Ang mahalaga ay may pera ka. Bahala nga kayo. Pera? Ay nako. Sa bagay, darating din ang panahon na aabot sa punto na mamamalimos ka na. Natatawang saad ni Melanie kung kaya't napatawa din si Daniel. Kaya't napailing-iling na lamang si Aling Rita. At agad na umuwi na sa kanilang bahay. Sa kanyang pag-uwi, ay nakatagpo naman niya ang isang grupo ng mayayamang mga kapitbahay niya. Aling Rita, wala ka bang planong baguhin yung bahay mo? Wala. Bakit? Yak, nakakaya naman yung bahay mo. Panahon pa yan ng mga manobo eh. Diyos ko, ang pangit. Nakakapangit talaga sa lugar natin. Oo nga, paano na yung mga mare? Nakakasira yun ang view.
Teka nga, bakit nga ba naitanong no? Kasi, magtatayo kami ng small cottages. At ito ang lupa na napili ng kaibigan namin. Di itayo nyo dyan. Sa gilid lang naman yan hindi naman makakastorbo sa bahay ko. Anong hindi nakastorbo? Nakakastorbo talaga. Kasi, makikita nila yung bahay mo. At baka hindi na sila tumuloy. Ay nako, Aling Rita. Yan ang napapala ng mga taong walang anak. At mahihirap. Hindi nakakapagpa-upgrade ng mga bahay. Ang mahalaga, may bahay pa rin. Matabang na sagot ni Aling Rita. Bahay? Mukhang lungga ng dagayin Kung sa bagay, sanay na sanay ka na naman sa hirap. Kaya't kontento ka na talaga sa buhay mo at sa bahay mo. Oo nga, Mari. Kaya talaga, mahirap umunlad ng Pilipinas dahil may mga taong hindi nakikisabay sa uso. Paano sasabay sa uso? Wala namang pera. Kawawa naman. Mawalang galang ako. May pera ho ako. Kaso, sayang lang kung sa bahay ko lang ipupunta. Pera? Aba, may pera daw. Diyos ko. At sino namang maniniwala sa'yo? Kami? Mga mare, umalis na nga lang tayo. Magkakaringkos tayo dito Ang tigas-tigas talaga ng ulo ng matandang yan. Mabuti pa nga. Bumalik na lang tayo bukas para makapag-desisyon sa gagawing plano ng kaibigan natin. Suwestyon ng isa. Tayo na. At baka magkasakit pa tayo dito. Akin na nga ang alkohol. Baka may bakterya pa yung mga laway niyo. Maarting saad pa ng isa at agad namang umalis ang grupo. Napabuntong hininga na lamang ang matandang si Rita. Nang makapasok siya sa kanyang bahay, ay siya namang tawag ng kanyang anak. Ma, kanina pa ako tawag sa'yo. Aljun, anak, pasensya ka na. Lumabas pa kasi ako ng bahay. At napatawag ka ata. Anong meron? Ganun ba, Mama? Well, tumawag lang ako kasi gusto kong mangumusta. Kumusta ka na? Okay lang naman. Ikaw naman, anak. Okay lang din naman ako, Ma. Miss na kita. Ako rin, anak. Miss na kita. Mama, kung papadalan ko na lang ko kayo ng pera, para naman makapunta kayo dito sa Maynila at makapagpasyal din tayo. Suwestyon ng kanyang anak. Anak Aljun, hindi ko iiwan ang bahay natin dito. Mama, isang linggo ka lang namang mawawala. At isa pa, kumusta na pala yung bahay natin dyan? Nasira na ba talaga? Okay pa naman siya, pero lumang-luma talaga. Pero huwag kang mag-alala, matutulugan pa naman. At isa pa, huwag ka nang magplano na ipaparenovate ko. Kasi, sayang lang magiging gastos. Ma, ayoko lang namang maliitin ka dyan. Lalong-lalo na ng mayayaman nating mga kapitbahay dyan. Naku anak, hayaan mo na yan. Hayaan mo silang mang-asar. At manliit. Ang mahalaga ay hindi ako nang mamaliit. Kakarmahin lang naman yan sila. Pero ma, wala nang pero-pero anak. Bakit kaya hindi na lang ikaw ang pumunta dito? Kung gusto mo ako makabanding. Sigurado ka ba dyan, Mama? Oo naman, anak. Handa na rin naman akong malaman din ng ibang mga kapitbahay ko na may anak ako. At may pamilya ako na higit pa sa kanila. Sige, Mama. Pupuntahan kita dyan. Pero hindi ko muna sasabihin kung kailan, ha? Marami pa rin kasi akong kailangan gawin At isa pa, busy rin ako sa trabaho. At medyo malayo-layo rin ang biyahe. Okay lang, anak. Basta, sabihin mo lang ako kung kailan ka pupunta. Nang ganon, makapaghanda naman ako. Oo naman, Mama. O sige na po, may trabaho pa ako. Mag-ingat ka palagi. I love you. I love you din, anak. Mag-ingat ka dyan. Paalam ni Rita at napangiti na lang din. Dahil sa kahit puro mga pang-aasar ang natatanggap niya ngayong araw, ay biglang nawala ang lahat ng iyon nang makausap niya ang kanyang anak. Mayaman ang anak ni Rita. Subalit hindi siya humingi dito palagi dahil ang gusto niya
ay ang anak niya mismo ang magbibigay sa kanya. Hindi rin lumaki sa kanyang mga kamay ang kanyang anak kung hindi sa kanyang kapatid na nakatira sa Maynila. Kinabukasan ay biglang nagulat si Rita nang may kumatok sa kanyang pinto habang naghuhugas siya ng pinggan. Saglit lang, sagot niya at agad tumigil sa kanyang ginagawa upang tingnan kung sino ang katok ng katok. Anong kailangan nyo? Tanong niya nang mabuksan ng pinto. Subalit, gulat na gulat siya nang makitang maraming mga mayayamang kapitbahay na nakasagutan niya kanina ang nasa labas ng kanyang bahay at may kasama pang pulis. Anong meron? Kinakabahang tanong ni Rita. Aling Rita, nakapagdesisyon na ho kami ng mga kaibigan namin para mawala na yung lumang bahay nyo na nakakapangit sa lugar na to. Panimula ng isa. Ha? Anong ibig mong sabihin? At bakit may mga pulis? Well, gusto namin sabihin sa'yo na babayaran ka namin ng 1,000,000 kapalit ng luma mong bahay. Nakaredy na ang lahat ng mga papelo. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma at tanggapin ang pera. Ano? Bingi ka ba? Hindi ako papayag. Sa inyo yung pera nyo. Mahalaga ang bahay ko. Ayaw mo ng 1,000,000? Okay, 2,000,000. Pasalamat ka nga. Malaking pera yan na binibigay namin. Kaysa dyan sa bulok at luma mong bahay, gumiting ka nga. Sir, kayo na yung bahalang humusga dyan sa matandang yan. Utos ng isa. Kaya't agad namang lumapit ang mga pulis kay Rita. Mawalang galang na huali. Pumayag na kayo. 2,000,000 na yun. Huwag niyo nga akong utuin. Kahit kailan ay hindi ko kailangan ng pera. Dahil marami ako niyan. Ali, huwag niyo na pong pilitin na kaladkarin ka namin. Wala kayong magagawa kung ayaw ko. At isa pa sir, huwag niyo akong pilitin. Bahay ko to at lupa ko to. Wala kayong karapatan na magdesisyon. Banta ni Aling Rita. Sige na, kaladkarin niyo na yan sir. Huwag kayong matakot. Wala naman yung pamilya. Kahit napatay natin yan, walang magkiklaim dyan. Para mawala na yung buwisit na bahay niyan at buwisit na matandang yan. Sige na sir, nasasayang oras natin. Dagdag pa ng isa. Kung kaya't napaatras si Aling Rita at agad na naglakad patungo sa kanya ang 2 pulis. Subalit ay may biglang isang Mustang na sasakyan ang dumating. Anong nangyayari dito? Tanong kaagad ng binatang lalaki na halatang mayaman dahil sa kasuotan nito. At sino ka naman? Tanong ng pulis. Hindi na mahalaga. At anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay niya? May dala pa kayong pulis. Ano bang nagawa ng matanda sa inyo? Hay nako iho. Huwag ka nang sumali sa ganitong gulo. Kung hindi mo naman kaano-ano yung matandang yan. At ano ho yung gagawin niyo sa matandang yan? Didispatsahin, ang tigas ng ulo, ang luma-luma ng bahay niya. At ayaw niyong kunin ng 2,000,000 kapalit ng pagsira sa kanyang bahay. Kaya ayan, deserve niya. Ano? Subukan niyo lang. At pagsisisihan niyo kapag ginawa niyo yan. Bakit? At sino ka ba, ha? Umalis ka na nga. Hindi ako aalis hanggat hindi kayo umaalis. Dahil ang matandang yan na pinag-iinitan niyo ay nanay ko. Kaya't kung ayaw niyong mawala ng mga ari-arian, ay umalis na kayo. At baka hindi niyo ako kilala. At kayo, 2 pulis, umalis na rin kayo. Aba, ang taray. Ano palang trabaho mo, ha? Nanay? Nagjo-joke ka ba? Sorry pero hindi po ako nagjo-joke. Anak po niya ako. Malamig na saad ng anak ni Lisa. At agad ipinakita ang kanyang lisensya bilang isang detective at isang general sa Maynila. Kaya't agad na umalis ang mga pulis. Habang mga kapitbahay naman nila na mga mayayaman ay hindi makapagsalita. Umalis na kayo kung ayaw niyong mawala ng mga ari-arian. At mukhang nakapag-invest pa yata ako sa mga negosyo niyo. Banta ng anak ni Rita. Kaya't agad na umalis ang mga kapitbahay nito. Ma, okay lang ho ba kayo? Nasaktan ka ba? Okay lang ako anak.
At salamat talaga dumating ka. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung hindi ka dumating. Mama, magsisisiyan sila sa ginawa nila sa'yo. Seryosong saad ng anak niya. At agad din itong pinull out ang lahat ng mga investment niya sa mga kapitbahay nito. Agad din naman kumalat ang mga bali-balita tungkol sa anak ni Rita. Kahit hindi na nila inaasar si Rita. At halos naging mabait na sa kanya lahat ng mga kapitbahay niya. Mag-iingat ka palagi dito, Mama. Paalam ng kanyang anak sa kanya. Ayaw niya kasing sumama sa kanyang anak at nagpaiwan na lamang siya sa kanilang bayan. Ika nga, home is where the heart is.